Manood at makinig, magmasid at makinsa. Kumusta mga mag-aaral ng grade 7? Isang mapanuri at makasaysayang araw sa lahat. Ikinagagal ko kayong makasama sa isa na namang maligayang araw ng pagkatuto. Ako si Teacher Glenn, ang teacher analyst na iyong magiging gabay sa pagkakaroon ng tinig at tindig sa mga napapanahong isyong panlipunan bilang pagpapakita ng malasakit sa bayan. Kabataang Pilipino, kabataang matatalino, kabataang marespeto, halina't pagyamanin ang iyong mga kaalaman at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Alam kong handa na kayo, kaya ano pa hinihintay nyo? Kunin na ang iyong papel at pulpen dahil magsisimula na ang panibagong araw na tiyak katutuklasan nyo ng mga bagong kaalaman. Iba't ibang papel ang ginagampanan ng kababaihan sa loob at labas ng tahanan. Wika nga ng ating pambansang bayani na si Gato Rizal, ang babae ang naghahanda sa isip ng isang bata sa kabutihan, pagmamahal sa karangalan, mabuting asal, pag-ibig sa kapwa, at pananampalataya sa Diyos. Bilang pagkilala sa mahalagang papel at tungkulin ito ng mga kababaihan, isa ang Pilipinas sa nakikisa sa pagdiriwang ng Women's Month sa buong mundo tuwing Marso. Ngayong taon, ang tema ng ginawang pagdiriwang sa bansa ay We Make Change Work for Women at may slogan na Wana, laban sa pandemya, kaya! Hindi may tatanggi na doble ang bigat na binubuhat na responsibilidad ng mga babae sa tahanan, trabaho, ekonomiya, politika, at lipunan, lalo na sa gitna ng pandemya, kung kaya't nararapat lamang ang ginawang pagkilala sa mga kababaihang Pilipino na bumida at umaariba sa kabila ng krisis sa kalusugan. Kasama ang mga frontliners, community volunteers, negosyante, at marami pang iba. Ngunit hindi rin may kakaila na sa ibang dako ng mundo ay hindi pa lubusang natatamo ang karapatang pangkababaihan. Ayon kay Hadil Sahal Al-Balushi, isang TV anchor at CEO ng Culture Online sa Balochistan, Pakistan, ang kababaihan ay pangunahing nakikita bilang mga homemaker at kahit na sumali sila sa workforce, nakikita silang mas naaangkop sa malambot na papel at kadalasang biktima ng stereotype na kultura. Dagdag pa niya, para mabago ang mga bagay, dapat panindigan ng kababaihan ang kanilang mga karapatan. Hindi tayo maaaring manatiling passive at patuloy na umaasa na balang araw, babago ang paninindigan ng lipunan. Gaano nga ba kahalaga ang kamulatang panlipunan o social awareness tungkol sa kalagayan at papel ng kababaihan sa lipunan? Upang makumpleto ang ating ipinadali at ipinasayang talakayan, dapat magampanan ang mga sumusunod na layunin. Una, may larawan ang kalagayan at papel ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng Timog at Kanlurang Asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyon noon at ngayon. Ikalawa, may hambing ang kalagayan at papel ng kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya sa kalagayan at papel ng kababaihan sa Pilipinas. Ikatlo, pakagawa ng mga hakbang na nagsusulong na pagtanggap at paggalang sa kababaihan tungo sa pagkakaroon nila ng pantay na karapatan sa anumang aspeto o salik ng lipunan bilang kasapi nito. Para sa unang layunin, subukan muna natin ang iyong sariling pag-unawa sa kalagayan at papel ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng Timog at Kanlurang Asya noon at ngayon sa pamamagitan ng pag-thumbs up kung kayo ay sang-ayon sa ibinigay na sitwasyon.
kaugalian, kultura, paniniwala, at tradisyon tungkol sa kanila, at thumbs down naman kung hindi. Sitwasyon bilang isa. Sa bansang Iran, Iraq at Syria, ikinakasal ang babae hindi lamang sa kanilang kabiyak, kung hindi sa buong pamilya ng lalaki. Kinakailangan rin niya magbigay ng dobe o regalo sa pamilya ng lalaki at bride price naman sa kanyang mapapangasawa bago ang kasal bilang simbolo ng pagtiyak ng karapatan sa asawa. Sitwasyon bilang ikalawa. Sa sinaunang India ay naging kaugalian ang pagsama ng babaeng asawa sa funeral pyre o seremonya sa pagsindi ng apoy sa katawan ng namayapang asawa bilang pagpapakita ng pagmamahal niya dito. Sitwasyon bilang ikatlo. Sa mga bansa sa kanlurang Asya noon, maaaring ipakasal sa ibang kasapi ng pamilya ang nabiyudang asawang babae. Sitwasyon bilang ikaapat. Sa Sri Lanka, ang kababaihan ay hindi gaano nakakalahok sa politika at pumapangalawa lamang sa kalalakihan pagdating sa papel na ginagampanan sa sistemang politikal. Sitwasyon bilang ikalima. Noong Oktubre 2012 ay binaril ng Taliban sa ulo ang 15 taong gulang na si Malala Yousafzai dahil sa kanyang pakikipaglaban at advokasya para sa karapatan ng mga batang babaeng Pakistani na makapag-aral. Alamin na natin ang ibig sabihin ng inyong mga sagot. Kung karamihan sa inyong mga sagot ay thumbs down, ang aking pagbati sapagkat kayo ay may sapat na kaalaman na sa pagsasabuhay ng pagpapalaga sa papel, kalagayan at ambag ng kababaihan. Kung karamihan naman ng sagot ninyo ay thumbs up, nangangailangan pa kayo ng sapat na kaalaman at malawak na pag-unawa sa gampanin ng babae. Paalala, ang nakuha ninyong score sa gawain ito ay hindi nararapat bigyan ng negatibong interpretasyon. Layunin lamang nitong tayahin ang iyong pagkasalukuyang pagpapahalaga, pananaw at pag-unawa sa gampanin ng kababaihan sa lipunan. May magagawa pa kayo upang mapaunlad at tuluyang maunawaan ang tungkol dito. Batay sa kasaysayan, mayaman at makulay ang sinaunang paniniwalang Asyano. Mula rito ay mababakas natin ang pananaw sa kababaihan at ang kanilang kalagayan sa mga bansang kabilang sa Timog Asya, gaya ng Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives, at Sri Lanka, at mga bansang kabilang sa kanlurang Asya, gaya ng Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Egypt, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, at Yemen. Sa iyong palagay, paano nagkakaiba at nagkakahawig ang papel at kalagayan ng kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya? Masasabing tila isang malaking trahedya ang kalagayan ng mga kababaihan sa mga bahaging ito ng mundo dahil sa maliit na pagtingin sa kanila ng kalalakihan. Pumapangalawa lamang ang kababaihan sa kanilang lipunan at nakadepende sila sa kalalakihan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Mas importante rin sa kanila ang pagkakaroon ng anak na lalaki kaysa babae na itinuturing na pabigat dahil sa kanilang dowry system. Subalit, sa paglipas ng panahon,
ay unti-unti na rin nilang napagtanto ang kanilang mahalagang papel sa lipunan at natutong makilahok sa mga programa na nagsulong na mabigyang halaga ang kanilang mga karapatan. Isang halimbawa nito ay ang makasaysayang pagbibigay ng mga driver's license sa kababaihan ng Saudi Arabia matapos silang payagan ng kanilang Crown Prince na si Mohammed bin Salman na makapagmaneho noong 2018 makalipas ang 20 taon na religious-inspired driving ban. Para sa pagpapalalim, maaari kayong magsagawa ng research tungkol sa iba pang mga pagbabagong naganap o kasalukuyang nagaganap pagdating sa papel at karapatan ng kababaihan sa mga nabanggit na bansang kabilang sa Timog at Kanlurang Asya. Lumako na tayo sa ikalawang layunin. May hambing ang kalagayan at papel ng kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Sa kalagayan at papel ng kababaihan sa Pilipinas. Kumpara sa mga bansang ito, malayo nang narating ng Pilipinas pagdating sa usaping gender equality. Base sa datos ng Global Gender Gap Index ngayong 2021 ay nasa ika-17 lugar ang Pilipinas sa 156 na mga bansang kasali sa ginawang pag-aaral pagdating sa pagtataguyod ng gender equality sa aspeto ng economic participation opportunity, educational attainment, health and survival, at political empowerment ng kababaihan. Nakasaad mismo sa ating 1987 Philippine Constitution, Article 4, Section 1, ang pagprotekta at pagsulong sa karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng kalidad, libre, at accessible na edukasyon, kung kaya't mulat ang ating kababaihan pagdating sa kanilang kamalayang panlipunan at karapatang legal. Hindi na nila kinakailangan pagsapitin ang nangyaring trahedya kay Malala upang magkaroon ng edukasyon. Kinakailangan lamang na maging masipag at matyaga sa pag-aral ang bawat isa upang makapagtapos kahit sa gitna man ng pandemya. Nakasaad din sa Article 2, Section 14 ng ating Konstitusyon ang pagkilala ng ating gobyerno sa mahalagang papel ng kababaihan sa pagtatatag ng lipunan at pagbibigay sa kanila ng pantay na mga karapatan, kung kaya't marami din tayong mga batas at organisasyon na umiiral at nagsusulong ng women's rights at ilang halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Republic Act No. 3815 for Revised Penal Code of the Philippines, RA 6725 for strengthening the prohibition on discrimination against women with terms and conditions of employment, RA 6955 Anti-Mail Order Bride Act of 1990, RA 7877 o Anti-Sexual Harassment Act of 1995, RA 8353 o Anti-Rape Act of 1997, RA number 10354 o Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 at marami pang iba. Nariyan din ang Samahang Gabriela o General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action na inorganisa upang tulungan ang nasa laylayan na sektor ng lipunan at bigyan ng lakas ang kababaihan na ipaglaban ang kanilang mga karapatan o interes sa pamamagitan ng pagsama-sama pagkilos. Isinulong ng Gabriela ang tatlong mahalagang panukala para sa mga manggagawang Pilipino. Una, occupational safety and health. Pangalawa, expanded maternity leave. At pangatlo, Magna Carta for daycare workers. Dagdag pa rito
ang pagkakaroon ng tatlong ahensya ng pamahalaan na sadyang humaharap sa mga paksang may kinalaman sa kababaihan. Una, National Commission on Role of the Filipino Women sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Pangalawa, Bureau of Women and Young Workers sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Pangatlo, Bureau of Women's Welfare sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Bunsod nito, nagkaroon ng pagkakataong patunayan ng ating kababaihan na hindi lamang sila para sa tahanan, kundi para din sa lipunan. Narito ang ilan sa mga natatanging kababaihan na naging matagumpay sa iba't ibang larangan at tumatak sa iba't pang kababaihan at pamilyang Pilipino. Halina't kilalanin natin sila. Ang ating 11th President na si Corazon Aquino ay ang kauna-unahang babaeng halal sa pwesto ng ating bansa noong 1986 at kinilala ng Time Magazine bilang Woman of the Year noong 1987 dahil sa kanyang ginagampaang papel sa EDSA People Power Revolution upang manumbalik ang demokrasya sa bansa matapos mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sinasabing ang kanyang pagkakahalal sa pwesto ay kauna-unahang pagkikilahok ng kababaihan na tumatak sa kasaysayan ng politika sa bansa. Siya ay sinundan ni Gloria Macapagal Arroyo bilang ika-14 na presidente noong 2001 hanggang 2010. Bago pa man ito, ay nagsilbing bilang kauna-unahang babaeng vice-presidente sa ilalim ng kanyang pamumuno ay sinuportahan niya ang Favor Plan for Women at siyang naging gabay sa pagsusulong ng economic empowerment at women's human rights at gender-responsive governance. At naisabatas ang mga sumusunod: RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Proclamation Number 1172 or declaring November 25 to December 12 of every year as the 18th Day Campaign to End Violence Against Women, RA 9710 or Magna Carta of Women, RA 9775, Anti-Child Pornography Act of 2009, RA 9995 or Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 10121, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, and RA 9729 or Climate Change Act at RA 10028 or Expanded Breastfeeding Promotion Act. Napanatili rin ang ika-6 na pwesto ng Pilipinas sa Global Gender Index sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinasabi, ang pagkakaluklok din ng Corazon Aquino at Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto ay nagbukas ng pinto para sa napakaraming pang kababaihan na sumabat at mamayagpag sa politika, gaya ni Senator Miriam Defensor Santiago na tinaguriang Iron Lady of Asia dahil sa kanyang walang takot na pagpuksa sa graft and corruption sa gobyerno. Siya ay ginawaran ng prestiyosong Ramon Magsaysay Award na pantumbas ng Asia sa Nobel Prize bilang pagkilala sa kanyang husay, galing sa pagbibigay ng pampublikong serbisyo at ng Quezon Service Cross Award, ang pinakamataas na pagkilala sa Outstanding Civilian Service sa bansa. Siya rin ang kauna-unahang Pilipino at nag-iisang Asyano na nahalal bilang judge sa International Criminal Court. Ang kasalukuyan nating Vice President na si Leni Robredo ay binigyan ng Honorary Outstanding Women Award of the Year 2016 ng
anti-government bilang pagkilala sa kanyang pagsulong sa women's empowerment at gender equality. Sa parehong taon ay ginawaran din siya ng Most Influential Filipina Woman of the World Award ng Filipina Women's Network, na isang non-government organization. Sa kasalukuyan, 7 sa 24 na senador sa bansa ay mga babae. Hindi na rin halos mabilang ang mga babaeng nakaupo sa pwesto sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at bahagi ng lipunan sa bansa. Si Vice Mayor Cecilia Nene Velos de Asis ng Naga ay tinaguriang family defender at champion for the welfare of women and children dahil sa kanyang hindi matatawaran mga programa gaya ng Pantay Pamilya na naglalayong patatagin ang samahan ng pamilya bilang sagot sa pagpipigil sa mga insidente ng domestic violence. Sa larangan naman ng sining, si Maria Hugay o mas kilala bilang Wanghood ay ang tinaguriang na pinakamatanda at huling natitirang mambabatok o traditional na tattoo artist sa Pilipinas. Maraming dayuhan ang tumutungo sa bansa upang magpatatok sa kanya. At ngayong may pandemya tayo, nakilala at hinangaan si Ana Patricia noon dahil sa kanyang konsepto ng pagkakaroon ng community pantry upang matulungan ang maliliit na residente at pamilya na walang mapagkukunan ng kanilang mga pangangailangan at pagkain sa araw-araw. Alinsunod sa prinsipyo na magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Ang ganitong gawain ay ginaya na rin sa maraming lugar sa loob at labas ng bansa. Sino-sino pa ang mga kababaihan na kilala ninyong nagkaroon ng malaking ambag sa lipunan? Ngunit kahit malayo na ang nararating ng kababaihan sa iba't ibang larangan, nananatiling biktima pa rin sila ng diskriminasyon at karahasan gaya ng workplace discrimination rate, domestic violence, sexual harassment at prostitution. Marami din sa ngayon ang nagiging biktima ng Asian hate crime. Sa ibang bansa, bunsod ng ginagawang paninisi ng ilang tao sa lahing Asyano sa pagkakaroon ng pandemya. Maliban dito, ay tumaas di umano ng 30% ang kaso ng domestic violence sa buong mundo simula nang magka-lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic. Batay sa datos ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police, may naitalang 1,425 na kaso ng gender-based violence simula nang ipatupad ang community quarantine sa bansa noong Marso 2019. Kada 10 minuto, mayroon naman naitatalang kaso ng pang-aabuso at sinasabing maaari pang matagdagan ang biktima nito habang patuloy na pinapalawig ang quarantine period sa bansa. Para naman sa ikatlo at panghuling layunin, makagawa ng mahakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kababaihan tungo sa pagkakaroon nila ng pantay na karapatan sa anumang salib o aspeto ng lipunan bilang kasapi nito. Tandaan, lahat ng babae, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho, hanap buhay, profesyon, relihiyon, uri o pinagmulan ay nararapat na proteksyonan sa lahat ng uri ng diskriminasyon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan tungo sa kanilang kahusayan at kabutihan. Bilang kabataan, may nagawa ka na bang kabutihan para sa kapakanan ng kababaihan? Tungkulin ninyong kabataan bilang kasalukuyang henerasyon ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungan at karapatang pangkababaihan para sa mga susunod na salinlahi. Sa pagkakataong ito,
kayo ay gagawa ng isang makbuluhang music video na tumatalakay sa isang mahalagang issue tungkol sa kababaihan na may temang Babae Ako. Tatalakayin dito ang inyong mensahe at katangi-tanging ambag o katangian ng kababaihan sa panahon ng pandemya. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan sa pagtataya na ito. Bilang pagtatapos, atin ang tayain ang inyong mga natutuhan sa aralin na ito. Itiman ang star sa inyong pagtatasa sa sariling natutuhan. Isang star kung hindi gaano ang natutuhan. 2 star kung sapat ang natutuhan. At 3 star naman kung lubos ang inyong natutuhan. Maging tapat sa pagsagot sa gawain ito. Para sa inyong takdang aralin, magbigay ng mga halimbawa ng programa o alituntunin sa inyong paaralan at komunidad na nangangalaga sa karapatan ng mga mag-aaral na babae. Hanggang sa muli, ito si Teacher Glenn na nag-iwan sa inyo ng mga katagang tinig at tindig ng kabataang Pilipino mahalaga. Paalam!